Another day mga kamanok. So ang topic po natin ngayon ay tungkol sa sakit na tinatawag na prolapse o yung almorana sa manok. Bali papakita ko po kung ano yung itsura nito. Pasintabi po sa masiselan at sa mga kumakain. Ito po. So bago po tayo magsimula sa topic natin ngayon ay mag-shoutout muna tayo. Shoutout po kay Sir Roy Jarme Bartolay ng Palawan. Hello po sir. Salamat po sa walang sawang pagsuporta. God bless po. Shoutout din po kay Sir Campus Baldeo Kebs from Bataan. Siya ay isang Serama breeder at US Silky breeder din po. Sa mga gusto po mag-alaga ng Serama at US Silky ay pwede nyo po siyang i-PM. Shoutout din po uli kay Sir Edwin Caringel ng Ed Serama from Padre Garcia, Batangas. PM nyo lang po si Sir Edwin pag naghahanap kayo ng Serama, lalo na sa mga taga Batangas. Shoutout din po kay Sir Amer Salik Tauten from Cotabato City. Hello po sir, ingat po lagi, God bless po. At shoutout din po kay Sir William Dungo from Pampanga. Hello po sir, more benta po sa mga negosyo nyo sir, God bless po. Madalas na nangyayari ito at nagiging problema ito sa mga poultry farm. Madalas ito na mangyayari sa mga layers na nahihirapan mga umitlog o kaya minsan meron po tayong tinatawag na false prolapse. Akala natin ay nagkaroon ng prolapse. Yung pala ay ongoing pala yung tinatawag na cannibalism. Ano ba ang prolapse? Ang prolapse po ay yung biglang pagluwa ng laman sa kanilang puwerta. Nangyayari lang ito sa mga inahin na manok. Paano ba nangyayari yung ganito o yung tinatawag na prolapse? Una, pwede yung manok ay wala pa sa hustong gulang, na isa lang na sa breeding, nakargahan agad ng itlog sa katawan, kaya yung katawan niya kahit wala pa sa hustong gulang o edad ay mapipilitang umitlog ng maaga. Na minsan ang sanhi ay sa sobrang pag-iri para mapalabas yung itlog na sumasama yung laman loob niyang lumalabas. Pangalawa, pwede po sa sobrang init ng panahon. Nai-stress sila, napapagod sila sa pag-iri ng itlog. So syempre wala namang cesarean na manok. Kaya pag mainit ng panahon at itlog sila ng itlog ay napapagod sila. At pag itlog nila, nauubos ang nutrients ng katawan nila. Dahil na sumasama yung uterus nila o yung bahay itlogan nila. Pangatlo, pwedeng dahil sa mga parasites. Dahil ang manok laging tumutukayan sa katawan at balahibo nila. At yung sa puwitan nila ay kumakati din na dahilan na tutukain nila yon. Sa dalas ng pagkati ng kanilang puwitan, nagkakasugat. Nakakatikim sila ng kakaibang lasa like dugo. So syempre pag nakita ng ibang manok yon ay gagayahin din nila at tutukain din yung parte na iyon. Hindi na nila titigilan yan hanggang lumala ang sugat at worst, lumalabas na yung mga laman loob. At dyan nagsisimula yung tinatawag na prolapse na pwede ding matawag na cannibalism sa manok. So makikita nyo sa manok na may prolapse na lumalabas na yung part ng kanyang laman loob like bituka. Dagdag ko na din po na pwedeng maging dahilan ng pagkakaroon ng prolapse ay yung meron silang internal parasites dahil sa irritation. Pero bihira po yung ganun. Pero para sa akin, usually na pwedeng dahilan ay yung wala pa sila sa hustong gulang nung ginamit agad. External parasites at yung heat stress. Madalas ang manok na inahin na may prolapse ay mas dumadami tuwing summer. So paano ba natin makokontrol ang prolapse? Una, kapag nagbibigay tayo ng tubig, make sure na laging may electrolytes. Pangalawa, huwag masyado silang siksikan sa isang kulungan. Kung apatan ng kulungan, gawin mong 3 lang para bawas init, stress, irritation at maiwasan ng paglabas ng pangit na behavior ng manok. Dahil merong mga manok na aggressive, ginagawa nilang libangan na tukain yung mga kasama nilang manok. Pangatlo, pwede tayo magbawas ng pagbibigay ng feed sa kanila para medyo mabawasan ng energy nila. Medyo obserbahan nyo muna, baka mamaya maapektuhan naman yung production ng itlog niya. Humina ang production. Wag nyo na lang po munang bawasan ng patuka. Pang-apat, make sure na laging malinis at napapalitan ng madalas ang kanilang patubigan. Lalo na at mainit ang panahon para maiwasan ng irritation na pwedeng magdulot ng prolapse. Ano ba ang pwedeng gawin, gamitin o igamot sa mga manok na may prolapse? So ang una kong isasuggest po sa inyo ay magpatay po tayo ng ilaw sa gabi. Para sa ganun ay hindi na po sila makakain sa gabi. Ano ang mangyayari? Liliit po yung itlog. Dahil kulang na ang kanilang nakain, mas okay na po lumiit ang itlog kaysa mamatay ang ating mga alagang manok. Natural na remedy na pwede nyong gawin sa manok na may prolapse ay linisan nyo yung puwerta niya ng pinagkuloang dahon ng bayabas. Siyempre po, bago nyo po ipanghugas sa puwerta nila ay dapat hindi po mainit at maligamgam na sana. Kasi baka po pag mainit yung ipanghugas nyo po, baka maging sinigang sa bayabas na yung alaga nating manok. Oh shit, not good. So maganda po ang katas ng dahon ng bayabas sa mga sugat.
At kung di pa po talaga gumaling, ay bigyan nyo na po sila ng antibiotic na para sa prolapse. Alam po ng mga poultry supplies yan kung ano yung gamot na nararapat sa kanila. Merong D-spray, merong tableta. So ito po yung prolapse. So inexplain ko lang po ng mas madali at madaling maintindihan ng bawat isa. So kung mali ako, tama kayo, please magkomento po kayo para po madagdagan po ang aming kaalaman tungkol sa topic na ito. Please follow, like, and share na din po para po marami pa pong topic na katulad nito. Maraming salamat po.